DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit hindi mo pa rin magawang ibaon sa limot ang mga pangyayaring napakatagal nang naganap? Ako ang may pagkakautang sa iyo, hindi ang anak ko. Bakit siya patuloy mong pinagmamalupitan? Huwag mong singilin ang taong wala namang pagkakautang sa iyo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mong singilin ang taong wala namang pagkakautang sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nay? Nay? Alfred? Bakit narito ka? Umuwi na muna po kayo, Nay. Ako na muna magbabantay kay tatay. Ikaw talaga? Nababalik ko na ba, ha? Nakita mo na may pasok ka. Lilibang ka sa klase para bantayan ng tatay mo? O bakit? Gagaling ba agad ang tatay mo kapag ikaw ang nagbantay? Kasi ilang araw na po kayong nandito sa ospital. O ano ngayon? Baka po kailangan nyo na naman ng kapalit para magbantay kay tatay. Umalis ka rito. Pumunta ka sa eskwelahan. Lagi ka talaga nagmamagaling. Hindi kita kailangan dito. Mabuti naman, nagising ka na. Akala ko habang buhay ka na matutulog eh. Ang taas na ng bayarin natin dito. Bakit hindi ko maramdaman ang paa ko? Konsepsyon, anong nangyari? Wala ka ng binti. Ano? Pinutol nila ang binti mo. Masyado malakas ang voltahe ng kuryenteng naapakan mo. Hindi. Paano na ako ngayon? Rufino, imbis na manlumo ka, magpasalamat ka't binuhay ka pa ng Diyos.
Madali lang sa'yo sabihin yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Tumigil ka sa kadramahan mo, Rufino. Madali ba ito para sa akin, ha? Ngayon wala ka ng binti. Hindi ka na makapagtatrabaho pa. Sa tingin mo, madali para sa akin tanggapin ang katotohanan yan? Pero wala na ako magagawa. Rahel, yan na ang kaparusahan sa mga ginawa mong kasalanan. Nailagay ko na po sa bilao yung turon at banana kayo, Nay. Eto pa, Iayos mo na ito. Akin na ho. Nay, tutulong na ako. Buti pa nga, Nemia. Nehemia, umalis ka rito. Hindi ba mayroon kang exam? Mag-review ka. Nay. Kaya na ito ng kuya mo. Nay, Tapos na Ang naman sabi ko, umalis ka rito. sige na, Nemia. Kami na lang dito ni Nanay. Hoy, Alfred, bilisan mo na yung kilos mo. Oo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Antok na ako. Hindi ko pa nauubos balatan tong mga Ricardo para sa lulutuin bukas ni Nanay. Alfred, Oh, Tay, bakit po gising pa kayo? ay ikaw, bakit gising ka pa? Tinatapos ko po itong mga iluluto bukas ni Nanay. Ating gabi na. May pasok ka pa mamaya. Matulog ka na muna. Ako na ang gagawa nito. Magagalit yun sa akin, Tay. Hayaan niyo na po ako. Konti na lang naman to. Malapit na po ako matapos. Anak, Tay, pasensya ka na. Kung hindi ako naputulan ng binti, hindi mo sana ito kailangan gawin. hindi niyo naman po sinadya ang nangyari. Isa na akong inutil ngayon. Wala na akong pakinabang. Tay, hindi ko naman po kayo tinuturing na ganyan. At papasalamat pa nga rin po ako kasi buhay pa kayo at kasama namin kayo ngayon. Pagpasensyahan mo na rin ang nanay mo. Alam kong kahit hindi ka nagsasabi, nahihirapan ka na. Ayos lang, Tay. Ang mahalaga, natutulungan ko si Nanay. Huwag niyo po akong alalahanin. Magpahinga na po kayo. Kaya ko na po ito. Punong-puno na ng hugasin ng lababo. Mabuti pa ako na maghugas. Itutukod ko itong isa kong braso dito sa saklay. Tapos itong kaliwa ang gagamitin ko sa paghuhugas. Hindi pa nakakauwi si Concepcion. Naglalako pa siguro ng paninda. Dapat pagdating niya, nahugasan ko ng mga ito. Ay, naku! Nabasag ko pa yung baso. Ay, teka, lilinisin ko ito. Yung wales. Asan ba yung wales? Ay, nasa likod yata ng bahay. Kukunin ko. Rufino, Si Concepcion. asan ka? Narito ako sa kusina. Ano ginagawa mo dyan? At saka ano ito? Bakit may mga bubog dito? Ano nangyari dito? Inuhugasan ko sana itong mga... Bakit ka ba nakikialam sa mga gawain dito sa bahay? Hindi ba ang sabi ko sa iyo, doon ka lang sa kwarto? Gusto ko lang sanang makatulong man lang. Hindi naman tulong yung ginagawa mo eh. Dagdag trabaho yan.
Pasensya Sige ka na, doon ka na sa kwarto. Umalis ka rito. Lilinisin ko lang Ang itong sabi bubong. ko, umalis ka rito. Pagod na nga ako sa paghahanap buhay. Binubwisit mo pa ako. Kuya, gising. Kuya, Uy. Nemia. doon ka na matulog Bakit? sa higaan mo. Sasakit ang leg mo dito sa mesa. Kanina ka pa nakasalampak dito. Ha? Ay, yung binabad ko. May binababad ako mga damit. Laban ko na. Ha? Eh, bakit mo nilabhan? Pagod na pagod ka na eh. Eh, ayos lang. Kaya ko namang gawin yun. Tsaka isa pa, wala si nanay dito, kaya hindi ka makakagalitan. Salamat, Nemia. Yung dalawa, nakauwi na? Oo. Tignan mo nga yung eye bags mo, oh. Ang laki na. Nangangayayat ka na rin, ha? Eh, kaya ko pa naman eh. Huwag mo akong alalahanin. Si tatay, kahit hindi nagsasalita yun, alam ko, nahihirapan na rin sa sitwasyon natin. Pasasaan ba't makakaraos din tayo? Kapag merong mga kaya kong gawin, ako na lang gagawa, kuya. Sabihan mo na lang ako. Oh, sige. Salamat. Alam kong ikaw yung panganay. Pero hindi ko naman kayang hayaang manood lang habang nakikita kang nahihirapan ng husto. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dala akong alak. Hindi ka na nakakapunta sa akin kaya ako nang nagpunta dito sa'yo. Adoy, Bakit? Ayaw mong uminom? baka kasi kung ano na naman ang sabihin ng kapatid mo. Oo, ako na bahala kay Concepcion. Oh, Kaya upo na. Bukan na rito. Si Nemia. Nemia! 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 Ikuha mo nga kami ng baso at platito. Dali po. Hindi ako maalis kasi kapag sinusubukan kong gumalaw, lalo lang ako nagiging pabigat. Huwag kang nag-iisip ng ganyan, Rupino. Binti lang naman ang nawala sa iyo eh. May mga kamay ka pa. Alam mo naman yung kapatid mong yun eh. Sabi nga sa akin nung nasa ospital pa kami, parusa na raw ito sa akin. Ito na po yung baso at platito. Oh, salamat, Nemia. Po, maiwan ko na po muna kayo. Sige, sige. Si Concepcion, hindi nakalilimot. Lahat ng utang ng tao nakalista at habang buhay niyan sinisingil. Bagay ka na. Malalasing lang ako nito, Adoy. Pero paggising ko, hindi pa rin naman nagbabago ang sitwasyon ko. Mas mainam na ito, Rupino. Kahit papano, nakatikim ka ng alak. Na nga naitutulong dito. Naglalasing ka pa? Tapos hindi mo naman kaya yung sarili mo. Konti lang naman yun. Ano? Inom ko eh. Konti?
Gumagapang ka na rin sa sahig. Lumpo ka na nga lang, lasenggo ka pa. Puro ka konsumisyon. Mas mabuti pa lang nabatay ka na lang. Ano ang sabi mo? Alfred, anong ginagawa mo rito? Yung benta ko po kanina. Akin na. Eto. Oh, Tay. Bakit gumagapang ka? Ali kayo. Bibihisan kita. Alfred, napakabait mo, anak. Halika na ho kayo. Kumapit ka sa balikat ko, Tay. Dadaling kita sa banyo. Kuya? May pinag-awayan bang mabigat si nanay at tatay? Bakit? Kasi, nung isang araw narinig ko si tatay, kakwentuhan si Tio Adoy. Oh. Sabi daw ni nanay kaya siya nalumpo dahil pinarurusahan na siya. Narinig ko nga rin si nanay na sinasabing sana namatay na lang si tatay. Ano? Uy, kuya, Ah? sa tingin mo, may pinag-awayan na sila dati? Palagi naman silang nag-aaway eh. Ay, sa bagay. Pero tingin ko kasi, meron pang ibang dahilan na mas malaki. Kaso, yun hindi ko alam. Ano? Anong sinabi mo, Alfred? Hihinto na lamang po ako sa pag-aaral, Nay. Maghahanap na lang po ako ng trabaho. Nababaliw ka na ba, ha? 1 taon na lang gagraduate ka na. Kaya lang, nahihirapan na kayo sa pagtatrabaho na... Ayan ka na naman eh. Nagmamagaling ka na naman. Ano akala mo sa sarili mo? Ikaw si Jesus? Tagapagligtas? Akala mo kapag nagtrabaho ka ngayon, biglang giginawa ang buhay natin? Ha? Mano ka talaga sa tatay mo? Utak labok! Nay, Magtatapos ka sa pag-aaral mo. Kung nahihirapan kang pagsabayan ng pag-aaral at pagtulong sa akin sa pagtatrabaho dito, huwag ka nang tumulong. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kaya ko paghahanap buhay. Ayaw ko na uling marinig na hihinto ka sa pag-aaral, Alfred. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Sundin kaya ni Alfred ang kagustuhan ng ina? Saan kaya dadalhin ang kasalukuyang pinagdaraanan ang pamilya ni Rufino? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalong naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at si Lionel Benjamin sa papel na Rufino. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanoga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi
nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong singilin ang taong wala namang pagkakautang sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.